dear beloved, Boss Mike, Cervera. Tunog. Nako mga kababayan, pakinggan nyo ho ito sapagkat ito mga kababayan napakatindi ho na itong pasabog na to. Grabe ito ha. Ngayon lang ho natin mga kababayan malalaman ito ho, Ramil Madriaga ibinulgar ang assassination plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Abay, totoo talaga, no? Ito na mga kababayan. Pasok! Yung gulo sa Menjola, yung mga rally, yung mga pagsusunog, yung sunod-sunod na rally, yung mga panawagan sa pagbaba. Pag pinagdugtong-dugtong mo, iisipin mo talaga parang isang malawakang plano. Yung mga pag-uusap na pag hindi ka bumaba, lalasunin kita. Noon ko pa naririnig yan eh. Alap ka, mga kababayan, noon pa pala talaga nilang plinano. Sabi, bossing pakialam sa viewers mo. Naka-live ang Bingador sa first day impeachment trial ni Inday Buday. Ayan mga kababayan, puntahan nyo ho mga kababayan. Dahil ho, ila-live ho mga kababayan, ang first day impeachment trial ni Inday Buday sa Bingador Channel. Sabi ho ng ating mga ano doon ating mga social media manager. Yung ating admin mga kababayan sa Bingador, doon nyo panoorin mga kababayan ito na, tuloy. Yung usapan ni PRRD sa ni Bongbong Marcos na ibigay ko na sa yung pagka-presidente pero sa 2025 bababa ka na. Naku, grabe no mga kababayan, kapal talaga ng mukha ni Digong Ang kapal ho talaga ng mukha ni Digong. Kasi 2022, nanalo si Pangulong Bongbong. Tapos 22, 23, 24, 25, mga kababayan ko, gusto nila bumaba na si Pangulong Bongbong at ipalit si Sara. Ayon mismo sa matandang Duterte yan. Grabe no mga kababayan, kasabot si Digong, hindi, siya yung mastermind, Maria Pepaliso, Teresita, si Digong mismo ang mastermind. Di ba mga kababayan? Siya talaga. Grace Pablo, mga balikbayan, Leti Aliado, Benjamin Bernardo, payo yan ni Gloria. Mga kababayan. Tuloy. Yung paraan, yung assassination, pag hindi na-assassinate, lalasunin. Kita nyo, pag hindi daw na-assassinate, lalasunin. Ganito ho mga kababayan, yung pong nasa News 5, ganyan halos ganito ho yung sinasabi nung News 5. Eto buhay na buhay ho. Pasok. Destabilization plot and everything. Marami siyang sinasabi. May mga kinukwento na siya diyan ganyan detalye, yung ganyang pagmi-meeting sa Davao na nakikinig siya sa usapin nila BBM at ni former President Duterte, kung sino-sino yung mga personalidad na nandoon sa bahay. Ayan na mga kababayan, sabi pang pandesal boss Mike, partner sa kape. Thank you naman. Tuloy. Marami siyang kinukwento sa akin kaya lang sabi ko nga nung ginawa namin yung affidavit, we set aside yung issue ng ganyang usapin, yung mga personalidad na kung kani-kanino siya nagdi-deliver ng pera mga politiko, inalis namin yon. And we should focus doon sa confidential funds kasi nga yun yung usapin. Maraming items doon na nabigyan pansin doon ng House ng mga complainant is yung usapin ng confidential funds. Nga naman. Sabi nga ni Teresita Tan, di naman ako nagugulat sa balitang yan. Capable and able si Digong sa ganyang gawain. Trabaho niya na yan. Kaya dapat mag-ingat si BBM sa mga kinakain niya o pinapakain sa kanya. Dapat si Sara muna mauna. Sabi ni Maring Joji, mga kababayan sabi ni July, iniisip na nga namin yan. May agreement talaga sila sa ganyan. Tama pala, kita nyo? Grabe mga kababayan naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Eto na, ag-like kayo, talkin ni nayo amin Ang kayo nga laglag ditan katawa kayo latangag katawan Maday, sige na, ag-like kayo, ag-share kayo, ag-subscribe kayo, tokin ni nayo amin
Nandiyan na si Maring Joji, hindi nagpatalo. Hindi nagpakabog, mga kababayan. Pang-lunch na to. Alaysa, pang-lunch. Oo, yung binigay ni Maring Joji ko. Oo, ha? Mga kababayan, alam nyo na, pasalamatan nyo si Maring Joji. Kung wala si Maring Joji tsaka si Alaysa, wala akong wala akong pang pandesal at wala akong pang lunch. Eto na. Eto na. Tuloy natin to, tuloy. Siguro napatawag. Mm. Yung ganyang lalim ng usaping seguridad, yung plano, mabigat po yan siguro po. Ang purpose niya, kaya nilabas niya yan, para maimbestigahan ng NBI or ng PNP yung seriousness nung plan, nung threat na... Oo nga, mga kababayan. Mga kababayan kasi planado, di ba? Teresita Tan, Heidi Pantino, konti pa lang nagla-like daw. Oo, ano ba yan? Oo, Marites Tolentino, mag-like kayo. Una Ramirez, oy. Jenny Manuel, oy. Ilocana, Garod, ano pagbagbayagad? Di baling agbayag kayo, ano lang kayo agbaybayag nga ag-like, okay ni Nana. Anya pagbayagan nyo at kade. Josie Tango, mga kausap ko yung mga Ilocano rito, Ronnie. Ernida San Martino. Inya pagbaybayagan nyo. Evangeline Camilosa, sa tatay po ni Evangeline Camilosa, na imbag nga bigat kada kayo. Sa tatay po, sa tatay ni Evangeline Camilosa, na imbag nga bigat, apong, agan-anad kayo kanayon. Agbayag kayo, Alang nga di, ag-like kayo, naapo. Ag-like kayo, kas lalakas to ni Ilocana ko. Ilocana Garod. Garod. Yan. Meron na ho tayong member uli ngayong araw. Tuloy. Kung titingnan mo yung mga nakaraang pagkilos, no? Yung gulo sa Menjola, yung mga rally, yung mga pagsusunog, yung sunod-sunod na rally, yung mga panawagan sa pagbaba. Pag pinagdugtong-dugtong mo, iisipin mo talaga parang isang malawakang plano na nagtutugma doon sa kinukwento niya. So, kita nyo, isang malawakang plano, sabi mga kababayan, malawakang plano talaga, mga kababayan. Hindi lang po sa pagpapapatay, kung hindi sa pagpapabagsak, kung hindi kukudita, at kung hindi sa paninira nila. Sabi nga, Ilocana Prama Bayambang. Jad Bayambang ka. Nalasi. Ilocano ka manaya, Jad Bayambang. Akin, walay Ilocano di man. Abalang ko, panay panggalatok ditan. Wala. Amay taga antutan. Jad asingger jad dike. Jad Diaz, taga Diaz ka. Taga Diaz si Sil, nalasi. Mga kababayan, eto na mga kababayan. Malawakan itong plano na pagpapapatay kay Pangulo. Lahat ng kaparaanan ay siya hong kanilang talagang gagawin. Hanggang, mga kababayan, buti na lang yung matandang si Digong ay napunta na ng dahig. Kasi kung hindi ho, mga kababayan, si Digong ay nabitbit o nahuli ng mga taga-ICC, malamang si Pangulong Bongbong Marcos yari na. Diba? Yari na. Ilocano from Tayog. Yan, Ilocano. Itaati, Ilocano. Puro nga Ilocano dito Tayog. Awanti Panggalatok. Diba, mga kababayan? Si Lolita Salazar. Nambobola pa. Boss Mike, Ilocano din ako. Idol na idol kita. Ay, mas kayo ho ang idol ko. Diba, mga kababayan ko? So, yun.
Kung hindi ho nadampot si Rodrigo Duterte, malamang ho talaga mga kababayan, pinatay nila si Pangulong Bongbong Marcos. Papatayin ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos. Sanay si Digong pumatay ng tao. Kaya wag na ho kayong magtaka kung bakit gano'n na lang ang galit nila at kung bakit halos laging nandoon si Pulong, si Bato, ay si Pulong, si Baste at saka si Sara Duterte. Siguro kumukuha ng mga plano kung ano ang gagawin nila, mga kababayan. Nako, no, mga kababayan ko. Alam nyo, mga kababayan, sinasabi natin ito. Ang mga Duterte, mga pusakal yan eh. Di ba? Ang mga Duterte, abay sanay na sanay magpapatay ng tao. Sanay na sanay pumatay ng tao. So, kaya nga ho mga kababayan, ano nangyari? Mga kababayan, ayan, tinakot nila yung mga politiko. Nung nawala si Digong, biglang nagbalikwasan lahat. Iniwan yung PDP. Nung araw, mga kababayan, ang PDP namumutakti. Pero ho, nung nawala na, nako, nawala na si Digong, nagpulasan lahat at tumalon saang-saang partido. Pinakamarami napunta sa lakas CMD ni Martin Romualdez. Di ba? Tuloy. So medyo malalim po yan. So, ibig sabihin, no, attorney, hindi pa man nangyayari yung mga nangyaring gulo, halimbawa, dahil binabanggit mo kanina, yung gulo sa Menjola, na kwento na ito ni Madriaga sa inyo. Anak ko, mga kababayan, kita nyo. So, ibig sabihin, mga kababayan pala, hindi pa nangyayari ho yung mga pinaghuhuli ni Mayor Isko. Shoutout po, Mayor Isko. Kita-kita tayo soon. Nanonood si Mayor Isko, shoutout ninyo. Ngayon, mga kababayan, yung pala kasama na sa plano. Alam nyo, ang isang pinagtataka ko kay John Vic, at saka sa NBI noon, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mahuli-huli kung sino ang leader nung One Piece, yung mga nakamaskara, mga kababayan. Sino ang leader niyan? Sino ang mga mga nag-inganyo sa mga ibang mga kabataan para manggulo dyan? Sino yan? Ginamit ng mastermind ang mga kabataan, ginamit ang One Piece na pangalan para gawin nilang grupo para mas mabilis makainganyo ng mga minor de edad para ho manggulo. Kasi nga naman, kapag mga minor de edad, hindi ho nakakasuhan. Di ba, mga kababayan ko? Kita nyo? Di ba? Sabi nga ni Marites Musni, in due respect sa gobyerno ni PBBM, masyado mahina, mabagal ang ibang ahensya sa pagpapatupad ng batas. Putik, bakit di pa hulihin ng mga nagbabanta sa buhay ni PBBM? Yun na nga. Talagang, ewan ko ba, etong si John Vic Remulla, mga kababayan, wala. Ang kailangan talaga natin dyan sa DILG, yung matapang Malatrelyanes ang datingan. Yung, alam yung talagang palaban na palaban, mga kababayan. So, yun. I-connect-connecta nyo, mga kababayan, tuloy. Ang sinasabi niya sa akin noon pa, is that yung mga plano na yan, imagine noon pa yung mga word na lalasunin ng presidente. Nababanggit na sa akin yan. Pero we decided na... Grabe, lalasunin ang presidente. Lalasunin. Ibig sabihin, papatayin talaga nila. Papatayin ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Papatayin! Di ba? Grabe, sumayot, sige, tuloy. Nung ginawa namin yung unang affidavit nung November 29, yung mga pag-uusap na pag hindi ka bumaba, lalasunin kita. Noon ko pa naririnig yan eh. Grabe, yung banta ni Digong, pinagbabantaan daw si Digong sa mga kausap, di ba? Na kapag hindi ka bumaba, hindi ka makuha sa, sa kudita, hindi ka makuha sa people power,
hindi ka makuha sa paninira ng mga aso naming sila Banatbay, aba, lalasunin na lang kita. Lahat gagawin namin, mawala ka. O ngayon, mga kababayan, hindi nyo ba napansin? Isang araw, 2 araw, 3 araw, bago ho ang impeachment trial ni Sara Duterte, ang nangyari, pinakalat nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay patay na. Malamang mga kababayan, etong buong nakaraang 1 linggo, malamang mga kababayan, hindi lang sila nagtatagumpay. Planado na nila, gagawin na nila na lasunin si Pangulong Bongbong Marcos. Magkano lang naman ang ibabayad halimbawa sa mga kinakainan ni Pangulo? Di ba? Halimbawa, kausapin nila yung tagaluto ni Pangulo. Opera nila ng 1 bilyon, 2 bilyon. Di ba, mga kababayan? Opera nila ng 2 bilyon, tapos advancean nila ng 1 bilyon, mga kababayan, baka ho gawin yan. Pero ho, yung mga ganyang mga sistema, hindi rin naman magtatagal ang buhay kung sino ang inutusan. Sigurado, papatayin din nila agad-agad yung pong kung sino ang manglalason kay Pangulo. Para ho wala na hong ebidensya, para wala nang ituro kung sino yung nag-utos pa. Ganyan na ganyan. Alam nyo naman, ang mga Duterte, di ba? Tatak sindikato. Tuloy. Yung usapan ni PRRD sa ni Bongbong Marcos na ibigay ko na sa yung pagka-presidente pero sa 2025 bababa ka na. Doon ko pa nadidinig yan pero hindi namin sinama sa affidavit yan. At grabe no mga kababayan, grabe no. Yung bang pinagbantaan na dahil nga hindi nila napigilan o hindi nila napapayag si Sara na tumakbong presidente dahil alam niya nga sa sarili niya na bobo siya, mga kababayan ko, tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos. Para bang hindi na kami tututol sa pagtakbo mo. Pero 2025, ibigay mo na kay Sara ang pagiging presidente, Para wala tayong problema, para hindi ka namin lasunin, para hindi ka namin patayin. Parang ganun no? Diba? Parang ganun ho, mga kababayan. Attorney, na-expound ba ni Madriaga kung naidetalye niya ng gusto yung kinukwento niya na kung paano lalasunin ng presidente? Ayan na. Ay, hindi po. Base, yan lang po. Yung usapan lang yon pero yung kung paano implement po yun. Hindi. Wala. Kung paano implemento, mga kababayan, madali na lang ho yun. Maraming kaparaanan, di ba? Maraming kaparaanan. Ito yung sinasabi ko na ang mga Duterte talaga ay utak. Utak sindikato, mga kababayan. Ito na nga lang ho Ayan, tignan nyo mga kababayan ng mga itsura ng mga putang inang yan. Tignan nyo mga kababayan ng mga itsura. Sige nga ho, mga kababayan ko. Tignan nyo mga kababayan, ito lang si Basti, parang leader ng mafia. Si Mike Defensor naman, parang asu-asuhan. Parang asset, yung asset ng pulis na taga-chuchu. Tignan nyo. Yung isa naman, parang, parang godfather. Parang godfather naman itong si Alvarez na parang nalugi yung kanyang illegal na negosyo. Grabe, no? Mga kababayan, ganyan sila. Ngayon, alam nyo na. Our beloved Boss Mike Cervera.